Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 1181. Ikatlong elder at unang ginang, hindi ba kayo masyadong lumalampas sa dagat? Ang mga pamilya ng sangay ay nagbigay sa amin ng mga lote sa paglipas ng mga taon, ngunit pareho kayong palihim na nagtaas ng kanilang porsyento ng kamay. Tumayo ang isa sa mga babae ng pamilyang puti, namumutla ang mukha dahil sa galit. Yes, you two are incredibly selfish. Why do you need so much material? Pareho kayong hindi makakatapos ng ganyan, di ba? Tumayo din sa harapan ng isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sila ay mga miyembro ng pamilyang puti at hindi nila maisutmura ang mga aksyon ni Lily. Ang mga branch family dapat ang magseserbisyo sa amin, ang pangunahing pamilya. Paano kung hilingin ko sa kanila na magbigay pa? Galit na sabi ni Lily. Bukod dyan, hindi kayo magiging ganoon katatag kung hindi dahil sa suporta ng pamilya Lagorio. Oras na para bayaran ng pamilyang puti ang pamilya Lagorio. Sa totoo lang, naibigay ko na ang lahat ng ekstrang materyales sa aking pamilyang Lagorio. Lily Lagorio, sobra na ito. Namutla ang mukha ni Nash sa galit at galit na tumingin kay Lily habang nagsasalita. Totoo na tinulungan kami ng pamilya Lagorio noong mahina kami, pero tinutulungan ka rin namin itong mga taon na ito. Hindi mo ba naiintindihan kung bakit hindi lumaki ang pamilya Lagorio? Marami na kayong natamo na pagkamatay noong kayo ay palihim na nag-aaway sa mga pamilya ninyo, bukod pa sa inyong mga pamilya, ang ibang pamilya ay pinag-aawayan ninyo, pagtanggi na magsanay ng husto ito ang dahilan kung bakit ang pamilya Lagorio ay nagiging kung ano ito ngayon. Huminto muna si Nash bago nagpatuloy, sa palagay mo ba ay dahil sa limitadong mapagkukunan ang pagkabigo ng mga Lagorios? Marami kayong mga mapagkukunan at patuloy kaming tumutulong, ngunit hindi pa rin kayo magtagumpay, at higit sa lahat ay dahil ang inyong. Ang mga tao ay tumatangging magtrabaho ng husto. Nash, dapat mong maunawaan na ang mga taong may mas malakas na kakayahan sa pakikipaglaban ang mananalo. Ngayon, si Wade ay nasa pinakamataas na antas ng tunay na yugto ng Diyos. Gusto kong makita kung sino ang mangganguna niyan. Si Lily ay mukhang wala siyang pakialam. Kinalkila niya kung ilang miyembro ng Lagorio ang kasama niya bago siya nagsalita. Bakit? Mga miyembro kayo ng pamilya Lagorio, pero wala kayong balak na tumabi sa akin. Eldest niece, ikaw. Sobra-sobra na ang ginawa mo. Laging maganda ang pakikitungo sa amin ni Master White. Sabi ng isang miyembro ng pamilya Lagorio. Tama, panganay miss. Bakit kailangan nating magdulot ng ganoong sitwasyon? Higit pa, talagang nagkasama kayo ni Wade White. Kung kumalat ang balita tungkol dito, bahagyang nahiya ang isang babae mula sa Lagorios. Halatang wala siyang ideya na ang panganay na miss ng pamilya Lagorio ay isang babaeng hindi pinarangalan ang kanyang pagkababae. Sige, bale wala sa inyo ang hindi susuporta sa amin. I'll ask the third elder to spare you once he became the family master, since you're all members of the Lagorio family, but don't expect me to put you in important positions. Malamig na ngumiti si Lily. Tumingin siya kay Yolanda at nakasimangot. Yolanda, ano ang ibig sabihin nito? Bakit hindi ka tumayo sa amin? Napangiti ng mapait si Yolanda, puno ng pagkabigo ang kanyang mga mata. First Madam, nagbago ka na, at hindi na ikaw ang panganay na miss na naging ikaw. Wala akong ideya na gagawa ka ng napakaraming kasuklam-suklam na mga bagay para lang makuha ang titulong Panginoon ng pamilya para sa anak mo. Nilason mo talaga ang Panginoon ng pamilya at lihim na nilustay ang napakaraming martial enhancement material. Sobrang disappointed ako sa iyo. Lily, alam kong maganda ang pakikitungo ko sa iyo at sa mga Lagorio nitong mga taon. Sino ang nakakaalam na, sasaksakin mo ako sa likod. Lumakad pasulong si Nash at lumundag sa lupa habang naglalabas siya ng nakakatakot at malakas na aura. Ano, maraming tao ang natakot matapos nilang maramdaman ang alon ng aura na ito. Imposible. Namutla si Wade pagkatapos niyang maramdaman ang alon ng aura, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Kabanata 1182. Napakalakas ng aura. Ang aura na ito ay talagang ang glorified aura sa mga nasa peak stage ng totoong antas ng Diyos. Bulalas ng isang matanda matapos niyang maramdaman ang aura. Oo, paanong madaling lumipad si Master? Bukod doon, ang kutis ng mukha niya ay hindi mukhang nalasan. Mukha siyang mas masigla kaysa dati. Ang isa sa mga Petronem ay labis na nasasabik at tila nakakita ng isang sulyap ng pag-asa. Posible bang maayos na ang Master? Parang hindi niya pinik ang kalagayan niya kanina. Anong nangyayari? Hindi ba siya nalasan? Hindi rin nakaimik si Lily habang nakatayo. Napatulala siyang tumingin kay Nash.
Imposible. Paano mo? Ang ikatlong elder ay labis na natakot na ang kanyang kutis ng mukha ay pumalit sa pagitan ng pagiging berde at mapatla. Bagamat nasa peak stage na siya ng real god level, malayo pa rin siya kay Nash dahil kakapasok lang niya sa level na ito. Nasa ganitong antas si Nash sa loob ng 2 hanggang 3 taon, at ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay mas mahusay kaysa kay Wade. Bukod doon, hindi nakamamatay ang mga sugat ng unang elder at pangalawang elder. Malinaw na kaya pa rin nilang lumaban, at tiyak na walang kalaban-laban si Wade sa tatlo habang siya ay nakatayo sa kanyang sarili. Walang planong maging maawain si Nash. Itinuro niya si Lily at ang mga taong sumusuporta sa kanya habang nagsasalita, patayin ang mga taong ito, at ipaubaya sa akin ang matandang bastard na si Wade. Nash White, how dare you? Ako ang panganay na miss ng pamilya Lagorio. Binabalaan kita, ang pamilyang puti ay magdaranas ng malaking kawalan kung maglakas loob kang patayin ako at ang mga miyembro ng pamilya Lagorio. Darating ang tatay ko at ang iba pa para ipaghiganti ako. Hindi na mapapanatili ng pamilyang puti ang posisyon mo ngayon. Galit na banta ni Lily kay Nash. Saglit na tila umiwas si Nash bago nagsalita, ngumisi, oo, napakadali para sa iyo kung papatayin ka. Patayin mo na ang iba. Hiwalayan ko na si Lily Lagorio, at sisirain ko ang kanyang husay sa pakikipaglaban bago siya itaboy sa pamilyang puti. Ikaw, gusto mo bang sirain ang husay ko sa pakikipaglaban? Namutla ang mukha ni Lily sa galit. Ang pagsira sa husay sa pakikipaglaban ng isang taong gumugol ng maraming oras upang maging isang martial artist, lalo na ang isang master na umabot sa unang yugto ng antas ng demigod, ay mas malala kaysa sa pagpatay sa kanya. Ito ay tulad ng pagtanggal ng isang master sa kanilang posisyon bago sila ihulog mula sa kalangitan, na ginawa silang isang mortal na muli. Bukod pa riyan, ang katawan ng tao ay masusugatan ng husto pagkatapos masira ang kanilang husay sa pakikipaglaban, at hindi sila makakapag-training ng hindi nagpapahinga ng kalahating taon o isang buong taon. Kailangan nilang magsimula sa simula bilang isang martial artist, at mangangailangan ito ng mas maraming oras at dedikasyon. Haha, malakas ang loob mo na lokohin ako sa ibang lalaki, kaya bakit hindi ko sirain ang iyong husay sa pakikipaglaban? Tumawa si Nash at ikinaway ang kanyang kamay, senyales na kumilos ang lahat. Atake. Marami sa mga Lagorios na piniling manindigan sa pamilyang puti ay lihim na natuwa na gumawa sila ng matalinong pagpili. Kung hindi, sila ay mamamatay sa paparating na digmaan. Atake. Wala sa ibang miyembro ng pamilya ng branch ang sumuporta kay Lily at sa iba pa dahil matagal na nilang kinasusuklaman ang mga ito. Gaman ang pakiramdam nila nang sa wakas ay nagkaroon na sila ng pagkakataong ilabas ang galit sa kanilang mga puso. Sumugod sila sa mga matatanda ng pamilya Lagorio at sa mga umalalay kay Lily. Paano ito posible? Ama, tapos na tayo. Si Hudson at ang kanyang ama ay halos magsuka ng dugo sa galit. Hindi nila gaanong pinansin nang tumayo sila sa tabi ng third elder at sa tabi ni Lily na alam nilang nalason si Nash. Bukod doon, parehong nasaktan ng una at ikalawang elder, at naabot ng third elder ang peak stage ng totoong antas ng Diyos. Iniisip pa nga ni Hudson ang mga benepisyong makukuha niya pagkatapos na maging Panginoon ng pamilya ang third elder. Kung tutusin, palagi siyang nakikinabang sa kanilang panig. Sino ang nakakaalam? Malas talaga tayo. Paano ito? Kabanata 1183. Ang ama ni Hudson ay nagsuot ng seryosong ekspresyon. Pinisil niya ang palad at lumitaw ang isang espada. Lumaban. Labanan ang aming paraan palabas. Atake. Ang mga pumanig kay Lily ay alam lamang pagkatapos ay wala silang ibang pagpipilian, kaya sumugod sila at lumaban. Malamig nang umiti si Nash at kinausap si Wade na nakatayo sa harapan niya. Wade White, sigurado akong pareho kayo ni Lily na walang ideya na pinagaling ako ng anak ko, ni Jack sa pagkalason ko, hindi ba? Biglang natauhan si Lily at nagdilim ang mukha niya. Ang huling beses na lumabas si Jack ay para hanapin ang detoxifying herbs para sa iyo. Paano niya nalaman na nalason ka? Haha. Ang aking anak na lalaki ay isang master na may mga kasanayan sa medikal, at alam niya ang plano ng paggamot. Natawa na naman si Nash at hinigpitin ang hawak sa espadang hawak niya. Mabilis niyang inayos ang kanyang chi at iwinagayway ang espada palabas. Nasusunog na chop. Habang iwinawagayway ni Nash ang kanyang espada, isang mabangis na aura ang lumabas sa kanyang indayog. Ang kanyang chi at sword aura ay pinagtagpi at nagmistulang ball ang apoy. Nagmistulang meteor na may mahabang buntot habang lumilipad pasulong. Magaling, gumagamit siya ng second grade elementary martial skill kaagad. Nagdilim ang mukha ng ikatlong elder nang makita ang pag-ataking ito. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at ipinakita rin ang kanyang martial skill. Maya-maya, isa pang hiwa ang lumipad pasulong.
Sinabayan ng malakas na tunog na parang kulog, dalawang malalakas na pag-atake ang nagbanggaan habang ang malakas na alon ng enerhiya ay bumangga sa buong lugar. Ang mga puno ay yumanig sa hangin, bunga ng impact. Damn it, may pagkakaiba talaga. Napagtanto ng Third Elder na may mali kahit na pareho silang gumamit ng second grade elementary martial skills. Ang kanyang martial skill ay halatang hindi kayang panindigan at ang enerhiya ay napigilan ng madali. Ang pag-atake ni Nash ay may natitirang enerhiya, at ito ay napunta sa kanyang katawan. Nang maramdamang may mali, ang Third Elder ay agad na nag-concentrate ng isang makapal na layer ng chi upang protektahan ang kanyang sarili. Ang energy-fused attack ay sumama sa kanyang chi barrier sa sandaling ito ay ipinatawag. Ang ikatlong Elder ay napabuga ng ilang metro paatras bago siya makabangon. Gayunpaman, ang chi protective layer na tumatakip sa kanyang katawan ay nabasag din ng malakas, at ang dugo ay bumulwak mula sa kanyang bibig. Chi asterisk T. Hindi na kaya ng chi protective mamaya ang natitirang enerhiya mula sa kanyang pag-atake. Ang ikatlong Elder ay may madilim na ekspresyon. Sa sobrang takot niya ay diretso niyang iwinagayway ang kanyang espada sa kalaban bago tumalikod para tumakbo palayo. Pupunta sa isang lugar. Direktang hinarang ni Nash ang pag-atake ng Third Elder gamit ang kanyang espada nang makita niya kung paano nagplano ang Third Elder na tumakas. Agad siyang naging after image habang hinahabol ang Third Elder. Kabanata 1184. Pagkatapos ng ilang alon ng mga pagsabog, ang mga taong pumanig kay Lily at sa Third Elder ay napatay. Si Lily lamang ang nasugatan ng husto, nakahiga sa lupa na puno ng sama ng loob. Lumipad din pabalik si Nash kasama si Wade na sugatan at itinapon ito sa lupa. Bakit? Nash White, may balak ka bang ipahiya ako bago ako patayin? Naiinis na tinitigan ni Wade na paralisado sa sahig si Nash. Kinakalkula ko ng lubusan ang bawat hakbang, di minsan ay hindi ko naisip na ang iyong anak ay magkakaroon ng ganoong kataas na kasanayan sa medisina. Hindi lamang niya napagtanto kung ano ang mali sa iyong katawan, ngunit pinagaling ka rin niya. Kung hindi iyon nangyari, ako ay makoronahan bilang Panginoon ng pamilya ngayon. Haha, ibinalik kita rito nang hindi iniisip na ipahiya ka. Third Elder, nag-i-imagine ka ng mga bagay-bagay. Ibinalik kita rito dahil gusto kitang patayin, isang makasalanan, sa harap ng mga ninuno ng pamilyang White. Tumawa si Nash at itinaas ang espada. Makasalanan. Walang inaasahang tatawa ng malakas si Wade sa sandaling iyon. Hindi ko nararamdaman na ako ay isang makasalanan ng anumang uri. Gaya ng sinasabi, ang may kakayahan ay koronahan. Ang mundo ay kumikilos batay sa kung gaano kalaki ang mga kamao ng isang tao, at dapat na ako ang Panginoon ng pamilya kung ako ay mas malakas kaysa sa iyo. Haha, nagsasalita ka na para kang nagmula sa isang makatwirang paninindigan. How dare you mention it capable or to be crowned, kapag nakipagsabuatan ka sa First Madam at ginawa mong lason ng tatay ko. Hindi napigilan ni Jack ang tumawa ng malamig nang marinig ito. Makatuwiran kung nagrebelde ka dahil napabuti mo ang iyong husay sa pakikipaglaban at mas malakas kaysa sa aking ama. Gayunpaman, gumamit ka ng mga paraan laban sa aking ama at palihim na sinalakay ang unang Elder. Paano mo sasabihin na karapat-dapat ka sa kasabihang ang may kakayahan ay makoronahan, sa mga kasuklam-suklam na paraan? Wade, anong ibig mong sabihin? Bakit? Bakit parang gusto mong maging Panginoon ng pamilya sa lahat ng oras? Hindi ba't nagkaroon tayo ng kasunduan na kung makikipagtulungan ako sa iyo at gagawin kitang Panginoon ng pamilya, ibibigay mo ang posisyon ng Panginoon ng pamilya sa aking anak sa pagbabalik niya? Pakiramdam ni Lily ay may mali pagkatapos niyang marinig ang sinabi ni Wade. Hindi niya maiwasang tumingin sa kanya nang nagtataka. Mukhang hindi pa nagplano si Wade na ibigay ang family master position kay Lance sa simula pa lang. Tumingin si Wade kay Lily at ngumisi. Lily, sa tingin mo ba bibigyan ko ang anak mo ng ganoong kalakas na titulo sa pagbabalik niya? Bakit hindi mo ito pangarapin? Haha, bakit ko naman ibibigay sa anak mo kung hirap na hirap makuha ang posisyon na ito? Bukod pa riyan, patay na ang anak mo. Huwag mong isipin na babalik siya. Huminto muna si Wade dito bago siya nagpatuloy, haha. First Madam, handa ka talagang isakripisyo ang lahat para sa anak mo. Hindi lang katawan mo, but you even helped me with all your power. Nakakahiya, pero ginamit lang kita. Nag-utos pa ako ng ilang tao na patayin ang anak mo kapag nahanap nila siya. Bawal siyang bumalik ng buhay at kahit na bumalik siya, hindi ko ibibigay sa kanya ang titulo ng Family Master. Haha, ikaw, hayop ka, baka sa mukha ni Lily ang kawalan ng pag-asa. Alam niya, sa sandaling iyon, isa lang siya sa mga nakasangla ni Wade. Ang katangahan mo lang ang masisisi mo. Kung ako talaga ang magiging family master, paano kung bumalik ang anak mo kapag stable na ako sa posisyon?
Nobody can take it from me without a fight. Wika ng galit na si Wade. Malas ako ngayon, at inaamin ko ang aking pagkatalo. Pumikit siya at malakas na sinabi, halika, Nash White. Bilasan mo. Mahigpit na hinawakan ni Nash ang kanyang espada at ibinaba iyon pababa. Bumagsak ang ulo ni Wade sa lupa habang paatras ang katawan nito. Matapos patayin si Wade, pumunta si Nash sa likod ni Lily at inilagay ang kamay sa likod nito. Kabanata 1185. Si Lily ay samuka ng isang subo ng dugo at ang kanyang husay sa pakikipaglaban ay nawasak. Wala ka talagang puso, Nash. Sinira mo ang husay ko sa pakikipaglaban. Lumingon si Lily para tingnan si Nash, puno ng puot ang mga mata. Mahigit 20 taon tayong magkasama, hindi ko alam na magiging malupit ka sa akin. Pinananatili kitang buhay dahil sa ating relasyon na tumagal ng mahigit 20 taon. Hihilingin ko sa isang miyembro ng pamilya Lagorio na pauwiin ka, ngunit kailangan mong bantayan ka pabalik kapag nagawa mo na, wika ng walang awa na si Nash habang naka-cross arms sa kanyang dibdib. Hayaan mo akong samahan siya pabalik. Isa sa mga matanda sa pamilyang puti na may apelyidong Lagorio, ay nakaramdam ng sama ng loob kay Lily kahit na miyembro na siya ng pamilyang puti at handang magtrabaho para sa pamilyang puti. Nash White, tandaan mo ang ginawa mo ngayon. Kamumuhian kita habang buhay, at sigurado akong pagsisisihan mong hindi mo ako pinatay. Namumutla ang mukha ni Lily habang tumatayo. Pinunasan niya ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at inalalayan siya ng matandang lalaki mula sa pamilya Lagorio sa kanilang pag-alis. Napatingin si Nash sa mga katawan sa sahig at palihim na napabuntong hininga pagkaalis ni Lily. Kahit na ang mga taong ito ay karapat-dapat na mamatay, mayroong maraming mga Panginoon sa kanila. Ang pamilyang White ay dumanas ng malubhang pagkawala sa pagkakataong ito, lalo na't nawalan sila ng isang napakalakas na Panginoon tulad ng Third Elder. Naging sanhi ito ng pamilyang puti, nakakapasok lang sa kumpol ng 8 pamilya ng anino, na bumaba sa kanilang posisyon. Gayunpaman, sila ay pansamantalang nasa ika-8 pwesto dahil mayroon pa rin silang Nash White, isang master ng peak stage sa tunay na antas ng Diyos, upang suportahan ang pamilya. Sa kasamaang palad, ang kanilang relasyon sa pamilya Lagorio ay naputol pagkatapos ng digmaang sibil na ito. Bagamat hindi kasing lakas ng pamilyang puti ang pamilya Lagorio at baka hindi sila maka-counterattack, kailangang mag-ingat ang pamilyang puti. Napailing si Nash sa naisip. Nakalimutan niya ang kanyang mga problema at sinabing, ikinalulungkot ko talaga ang palihim na pagtataas ni Lily at Wade sa porsyento ng mga materyal na ibinibigay ninyo. Mula sa buwang ito, kailangan lang magsumite ng 50% ng mga materyal na nakalap ng mga branch family. Sumulyap si Nash kay Jack, na nasa tabi niya, at idinagdag, ipapadala ko si Jack sa mga pamilya ng sangay para magdala ng iilang prodigy dito para sa pagsasanay. Magpapadala rin ako ng ilan sa ating mga kabataan na may mahusay na kasanayan sa pagsasanay upang tumulong sa pagkolekta ng martial enhancement material para itaas ang kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Iyan. Napakaganda. Guro, matalino ka. Namumula ang mga mata ni Mason sa tuwa, halos maluha nang marinig ang sinabi ni Nash. Ang galing. Ang galing talaga. Napangiti din si Lancelot sa tuwa. Walang inaasahang ngumiti si Nash sa sandaling iyon at itinaas ang kanyang kamay para patahimikin ang mga tao. Ipinagpatuloy niya, maraming Elder at Patronum ang nawalan sa amin sa pagkakataong ito, kaya plano kong muling pumili ng ilang Elder at Patronum para pumalit sa kanilang mga posisyon. Tumigil sandali si Nash at malakas na sinabi, gayunpaman, ito ay magiging iba sa ating karaniwang paraan ng pagpili sa mga tao ng pangunahing pamilya. Ang mga master ng pamilya ng sangay, lalo na ang mga nakamit ang intermediate na yugto ng tunay na antas ng Diyos, ay maaari ding makapasok sa pangunahing pamilya at maging ating elder. Kabanata 1186. Ang intermediate na yugto ng tunay na katayuan ng Diyos at ang mga tao mula sa mga pamilya ng sangay ay maaaring maging mga elder sa pangunahing pamilya. Tuwang-tuwa si Lancelot nang marinig niya ang balita. Ang kanyang husay sa pakikipaglaban ay itinuturing na mataas sa marami sa mga pamilyang sangay at naabot na ang intermediate na yugto ng katayuang tunay na Diyos. Halatang natupad niya lahat ng requirements. Bibigyan siya ng napakagandang stipend kapag naging matanda na siya sa pangunahing pamilya. Hindi lamang siya maaaring tumigil sa pag-aalala tungkol sa pamilya ng sangay, ngunit magkakaroon din siya ng sapat na martial enhancement material upang sanayin ang kanyang sarili. Magagawa niyang itaas ang kanyang husay sa pakikipaglaban sa kapayapaan at tamasahin ang pinakamahusay na martial materials. Ang pinakamahalagang punto ay walang sino man mula sa mga pamilya ng sangay ang nakapasok sa pangunahing pamilya at naging elder ng pangunahing pamilya. Ang desisyong ito ni Nash ay halatang lumabag sa mga naunang patakaran.
Hindi ito magandang balita para sa mga miyembro ng pangunahing pamilya, ngunit talagang napakagandang balita para sa mga miyembro ng pamilya ng Branch. Kung tutuusin, kung sino man sa kanila ang naging matatanda ng pangunahing pamilya, magkakaroon sila ng pagkakataong magmungkahi o humawak ng ilang mapagpasyang boto kapag may mahahalagang talakayan. Ang kanyang boto ay maaaring mahalaga sa ilang kritikal mga issue. Maaari pa nga silang makatulong na mapabuti ang kapakanan ng kanilang pamilya sa Branch. Talagang tinatanggap ko ang sino mang nasa intermediate na yugto ng katayuang tunay na Diyos at handang maging nakatatanda sa atin. Tumanggaw si Nash bilang kasiyahan at nakangiting sabi, "Natatakot lang ako na lahat kayo ay nasanay na sa pagiging master ng mga Branch family na hindi naman kayo interesadong maging elders namin." Agad na nagtaas ng kamay si Lancelot at sinabing, "Hindi pwede. Payag ako, guro. Payag akong maging elder. Haha. Mabuti, ngunit kailangan itong gawin pagkatapos ng 6 na buwan dahil kailangan pa ninyong ibigay ang mga gawain tungkol sa mga tao ng mga pamilya ng sangay. Halika sa posisyon pagkatapos mong pumili ng bagong master ng pamilya ng sangay." Natatawang sabi ni Nash, "Ako, medyo matanda na ako. Maaari ba akong pumunta at magtrabaho bilang isang elder?" Tumayo si Chad at tumingin kay Nash ng may pananabik. "Ikaw, nakapasok ka na rin sa intermediate stage ng status ng totoong Diyos." Bahagyang natigilan at nagulat si Nash. Sa ilalim ng kanyang impresyon, ang matandang ito ay dumating sa pangunahing pamilya noong nakaraang taon at naalala niya na ang matandang ito ay nasa unang yugto ng tunay na antas ng Diyos. "Haha, oo, swerte ako. Nalagpasan ko na at naabot ko ang intermediate stage ng True God status kanina." Nahihiyang ngumiti si Chad. "Ang galing, Chad. Naghanda ka ng husto." Masayang nakangiting sabi ni Nash kay Chad. "Mas masaya ako na dumating ka. Haha, sige, babalik talaga ako para subukan ang posisyon ng elder." Tumawa ng malakas si Chad. Wala siyang ideya na bibigyan siya ng ganoong pagkakataon. "Buntong hininga, naiingit talaga ako sa inyo. Nasa panimulang estado pa lang ako ng totoong Diyos." Si Mason, na nandoon din, ay hindi maiwasang mapabuntong hininga at medyo nakakaawa. "Kung gayon, kailangan mong magtrabaho ng husto. Kung patuloy na lumalago ang ating pamilya, kailangan nating palaging pumili ng ilang mahuhusay na tao mula sa mga pamilya ng sangay." Nakangiting sabi ni Nash, "Anyways, if you don't mind being a Patronum, you can still join us." "Patronum? Oo naman, Master. Lalapit ako at magiging Patronum." Kabanata 1187. Agad na sabi ni Mason sa tuwa, "Guro, napagpasyahan na." "Sige, napagpasyahan na." Nakangiting sabi ni Nash, "Sa palagay ko, mas mabuti kung ang lahat ay mananatili sa gabi at aalis bukas. Babalik ako sa iyo bukas upang ilista ang ilan sa mga masters. Kailangan ko lamang pumili ng 2 o 3 mula sa bawat pamilya ng sangay. Batay sa bilang ng mga tao sa mga pamilyang ito, pipili ako ng 3 mula sa mas malaki at 2 mula sa mas maliliit." Napaisip si Jack bago kausapin si Lancelot at ang iba pa. "Haha, mahusay. Ito ay magandang balita. Ang lahat ay labis na masaya." Bagamat ang pamilyang puti ay talagang dumanas ng malaking kawalan sa pagkakataong ito, ang desisyong ginawa ni Nash ay talagang naging dahilan upang magkaroon ng pag-asa ang mga tao mula sa mga pamilya ng sangay. Bukod doon, makakapagbigay sila ng magandang paliwanag sa kanilang pamilya sa kanilang pagbabalik. Bumalik ang lahat sa kani-kanilang tirahan pagkatapos nilang linisin ang mga bangkay. "Honey, miss ko na si Kylie at ang iba pa." Kinagabihan, sabi ni Selena nang nakahiga siya sa mga bisig ni Jack. Mapait na ngumiti si Jack at sinabing, "Oo, nami-miss ko rin ang bata at kanina ko pa gustong dalhin sila. Sa kasamaang palad, ayaw kong dalhin ang mga magulang mo at si Kylie dahil hindi na-resolve ang sitwasyon sa pamilyang White." Tumigil sandali si Jack bago nagpatuloy sa pagsasalita. "Paano ito? Bukas, hihilingin ko kay Lana at Ethan na bumalik kasama mo. Maaari mong dalhin silang lahat ng sabay-sabay. Maaari mong tanungin kung payag sina Abner at Sam na sumama para sa pagsasanay. Kung payag sila, dalhin sila. Gayunpaman, kailangan mong sabihin sa kanila ang tungkol sa sitwasyon dito. Ang lokasyon ng gayong mga pamilya ng anino ay kailangang panatilihing lihim at hindi mo magagawang sabihin sa sino man ang tungkol dito." Natuwa si Selena pagkatapos niyang marinig ito. "This is great. Kung ganoon, makikita ko na si Kylie after a day or 2. Miss na rin tayo ng girl natin." Tumanggaw si Jack. "Sa kasamaang palad, hindi ako makakaalis kasama kayo. Kailangan kong pumunta sa mga pamilya ng sangay upang pumili ng mga master mula sa kanilang mga pamilya upang sila ay makapagsanay dito.
Ang mga miyembro ng pamilya ng sangay ay magiging masaya sa mga ganitong sitwasyon. Naniniwala ako na ito ay magiging mabuti din para sa pag-unlad ng mga pangunahing pamilya at sangay. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ang lahat dahil uuwi na sila na at ang iba pa kasama mo. Magagawa mo na ang lahat ng kailangan mo para matapos. Natuwa si Selena nang maisip niya kung paano niya makikilala ang kanyang anak sa lalong madaling panahon nang humigpit ang yakap niya kay Jack. Kinaumagahan, umalis si Jack kasama si Lancelot at ang mga Panginoon ng iba pang branch ng pamilya. Si Selena naman ay umalis kasama sina Lana at Ethan para sunduin si Kylie. Kinaumagahan, dumating si Jack sa pamilya ng sangay na pinakamalapit sa pangunahing pamilya, ang kinaroroonan ni Lancelot. Umalis muna ang ibang mga family masters para ipaalam sa mga miyembro ng pamilya nila ang nangyari nitong 2 araw at ang magandang balita na dadalaw si Jack. Bumalik na ang master. Maraming mga tao na nagbabantay sa pasukan ng isang maliit na nayon ay sumigaw sa pananibik pagkatapos nilang makita si Lancelot at ang kanilang mga matatanda. Hindi nagtagal, ilang daang tao ang lumabas at tumayo sa pasukan ng nayon upang salubungin sila. Sa paglipas ng panahon, marami pa rin ang sumugod. Guro, paano na ngayon? Sinabi ba ng mga tao mula sa pangunahing pamilya kung kailan sila magpapadala ng isang tao upang pumili ng mga kandidato? Ilang araw na ang nakalipas, nagsisinungaling ba sila sa atin? Agad namang naglakad ang isang medyo may edad na at nagtanong nang makita ang mga nagbalik. Oo, Master. Ang mga tao mula sa pangunahing pamilya ay palaging sweet talkers. Sa palagay ko ay inaantala lamang nila ang oras kapag hiniling nila sa amin na tiisin ito. Sa tingin ko ang sinabi nila tungkol sa pagpili ng mga master na sanayin sa pangunahing pamilya ay kasinungalingan lamang. Niyakap ng isa pang binata ang 2 kamay sa harap ng dibdib at tamad na sinabi. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Tinitigan ni Lancelot ang binata bago ito ipinakilala sa mga taong nandoon. Lahat, ito si Young Master Jack at siya ang pangunahing tagapagmana ng pamilya. Nandito siya ngayon para pumili ng mga master para sa pangunahing pamilya. Kabanata 1188. Ano? Siya ang White Family Master Inheritor. Siya ang Jack na binanggit mo, ang taong bumalik mula sa labas ng mundo. Napuno ng pagtataka ang mga mata ng binata nang marinig niya iyon. Halatang hindi niya inaasahan na nandoon talaga si Jack. Lahat, halika para kumustahin si Young Master Jack. Nagdilim ang mukha ni Lancelot at pinaalalahanan ang lahat na nagmamadali. Pagbati kay Young Master Jack. Agad namang tumayo ang lahat at bumati kay Jack ng may paggalang. Nagtataka pa rin sila kung sino itong binatang bumalik kasama ang kanilang amo. Walang nakakaalam na siya talaga ang Young Master mula sa pangunahing pamilya. Hindi mo na kailangang maging magalang. Masyado kang nagbigay para sa pag-aalsa ng pamilyang puti. Malamang na mahirap para sa iyo. Proactive na yumuko si Jack pagkatapos niyang maglakad ng 2 hakbang pasulong. Humihingi ako ng paumanhin sa ngalan ng pamilyang puti dahil alam kong nadagdagan ang porsyento ng martial enhancement material na kailangan mong ibigay. Kaya, kailangan mong maghanap ng higit pang material kung gusto mong magsanay. Siguradong pagod na ang lahat dahil dito. Tiyak na marami ang namatay sa kamay ng mga halimaw na hayop dahil dito. I can only apologize for this. Namula ang mata ng isang matanda nang maisip niya ang apo na namatay ilang buwan na ang nakakaraan. Gayunpaman, lumakad pa rin siya pasulong at sinabing, Young Master Jack, hindi na kailangang maging magalang. Bilang mga martial artist, hindi tayo dapat matakot sa kamatayan at maaari lamang tayong maging tunay na mga master pagkatapos maranasan ang pagpapala ng sariwang dugo. Ang pagkamatay sa prosesong ito ay nangangahulugan lamang na hindi tayo nagsusumikap ng husto. Maaaring nangangahulugan din na ito ay nakatadhana. Tumingin si Jack sa matanda at sinabing, salamat sa inyong lahat sa pag-unawa. Gayunpaman, hindi magkakaroon ng ganoong casual na pagtaas sa porsyento ng material na ibibigay ninyo. Tumango rin si Lancelot at hinarap ang karamihan. Narito ako na may magandang balita. Inanunsyo ng master ng pamilya na ang porsyento ng martial enhancement material na kailangan nating iabot ay napalitan ng 50%. Hindi na ito 70% o 80% tulad ng dati, 50% na. Talaga, nangyayari ba ito ngayong buwan? Mahusay, ito ay talagang mahusay. Tuwang-tuwa ang ilang kabataang lalaki nang marinig nila ito. Nangangahulugan ito na kailangan lang nilang ibigay ang kalahati ng martial enhancement material at panatilihin ang kalahati. Bukod doon, ito ay mas mahusay dahil magkakaroon sila ng doble sa nakaraang martial enhancement material. Ang mga kabataan na hindi kailanman nakakuha ng anumang material dati ay makakakuha ng ilang material sa pagsasanay. Ang galing! Ang galing! Tuwang-tuwa rin ang matanda sa mga natitirang apo at apo sa bingit ng luha.
Mukhang hindi tama yan, Master. Kung ganoon, hindi ba ito sasalungat ng First Madam at Third Elder? Di ba sabi mo tinaasan nila ang ratio ng walang autorisasyon? Papayag ba sila ngayon? Tanong ng isa sa mga patronem ng pamilya sangay kay Lancelot pagkatapos niyang mag-isip. Haha, lahat, hindi na kailangang mag-alala tungkol dyan sa hinaharap. Ang lalaking iyon, si Wade White, ay nakipagsabuatan sa unang ginang at marami sa mga matatanda at patronem ng pamilya Lagorio upang magplano ng rebelyon. Gusto nilang agawin ang posisyon ng amo ng pamilya. Kabanata 1189. Biglang gumawa si Wade ng isang pambihirang tagumpay at naabot ang rurok ng tunay na katayuan ng Diyos. Kung siyang Master Jack ay hindi gaanong sanay sa medisina at nabigong tulungan ang kanyang ama na makabangon sa takdang oras, ang lalaking iyon ay magtatagumpay sana. Ngunit napatay na sila ng Panginoon, at ang unang ginang ngayon ay wala ng kapangyarihan, siya ay itinaboy sa pamilyang puti. Kaya hindi na natin sila dapat alalahanin. Natawa si Lancelot habang ipinapaliwanag niya ang sitwasyon sa lahat. Dati, hindi niya alam kung paano tutugon sa mga tanong ng pamilya ng sangay. Alam niyang lahat ay nagtatanim ng matinding sama ng loob. Pero ngayon, nakayanan nila ang kanilang mga paghihirap. Napakaganda, dapat matagal nang namatay si Wade. Tama. Nakakahiya na hindi natin siya nakitang pinatay ng master ng personal. Ito ay tunay na kamangha-manghang. Ibig sabihin, ang katawan ng guro ay dapat na gumaling ng maayos. Ngayon ang pamilyang puti ay uunlad sa ilalim ng kanyang pamumuno. Kaya nalasan ang master. Salamat na lang at may sapat na kasanayan ang young master para pagalingin siya. Kung hindi, magkakaroon tayo ng walang hanggang pagdurusa sa ilalim ng pamumuno ni Wade, ang B***star na iyon. Ang mga miyembro ng pamilya ng Branch ay tuwang-tuwa at nagsimula sa isang tame time na talakayan. Magulo ang emosyon ni Jack habang pinapanood niya ang mga miyembro ng pamilya ng Branch na tuwang-tuwa na nag-uusap. Ang pagkuha ng 50% ng Marshall Resources ay malamang na isang normal na pangyayari para sa ibang mga pamilya. Para sa mga pamilyang sangay ng pamilyang puti, ang makabalik sa kanilang unang rate ng ikapo ay malaking balita. Nai-imagine na lang niya kung gaano sila nagdusa sa mga taong ito. Matapos tumahimik ang lahat, nagsalita si Jack, na nakangiti, tama. Mula ngayon, ang mga miyembro ng pangunahing pamilya ay maghahanap na rin ng Marshall Resources. Hindi na tayo maaaring patuloy na manatiling komportable sa ating pedestal, dapat tayong lumabas at magsanay din. Naniniwala ako na ang mga pagsubok lamang mula sa totoong mundo ang magsasanay ng mga tunay na mandirigma. Gayon din, ang mga pamilya ng Branch ay dapat pumili ng bagong master sa lalong madaling panahon. Bakit tayo pipili ng bagong master? Isang batang babae sa paligid ng 17 o 18 taong gulang ay bumulusok sa kanyang mga labi, isang lilang damit na nakatikip sa kanyang mga balikat. Young Master Jack, hindi ako papayag dito, hindi nasisiyahang sabi niya. Sa lahat ng mga taon na ito, ang aking ama ay nagpaalipin para sa aming pamilya ng sangay dahil kakaunti lamang ang aming Marshall Resources. Kaya para matiyak na mas marami kaming Marshall Resources, ang aking ama ay palaging magdadala ng ilang elder para lumabas at maghanap pa. Lalong nabalisa ang batang babae habang nagsasalita, ang aking ama ay nagdusa ng husto para sa kapakanan nating lahat. Sa mga pamilya ng sangay, ang aming pamilya ng sangay ay mas malakas, at ang aming lakas ay direktang nauugnay sa mga pagsisikap ng aking ama. Bukod dito, palagi siyang nagsasalita ng magagandang bagay sa ngalan ng pangunahing pamilya, na tinitiyak sa amin na ang lahat ay magiging mas mabuti. Sinabi pa niya sa amin na maaalala ng Panginoon ang aming sakripisyo. Nagpalitan ng tingin sina Jack at Lancelot. Hindi nila napigilan ang mga ngisi sa kanilang mga mukha. Namumuo ang galit sa mga ugat ng dalaga nang makitang nakangiti si Jack. Ngumiti ka pa, napakaraming sakripisyo ng aking ama para sa lahat, para sa pamilyang puti. Ngayon, hindi mo lang siya tinatanggihan. Sinasabi mo sa amin na pumili ng bagong pinuno ng bahay sa mahalagang sandali na ito. Hinding-hindi ako papayag na bumaba sa pwesto ang tatay ko. Tumayo rin ang isang matandang lalaki. Mula sa ibang Branch family. Tama siya, Young Master Jack, paano mo ito magagawa? Si Master Lancelot ay isang mahusay na master, at lahat tayo ay gusto siya. Ngayon ay makakakuha tayo ng mas maraming Marshall Resources dahil mas mababa ang ikapu natin. Sa wakas ay nakuha na natin ang ating karapat-dapat na bahagi. Bakit mo ginagawa ito? Hindi kami pumayag. Maraming tao ang sabay na sumigaw. Kabanata 1190. Wala akong pakialam kung ikaw ang young master ng White family. This decision is totally unfair to my father. It's just so heart-wrenching. Malamig na humagulgol ang dalaga at humalukip-kap ang mga braso sa dibdib. Shippers for lips,
Hoffam pero ang cute niya sa isang tingin. Tama. Paano natin magagawa iyon? Maraming tao ang nakaramdam ng dismaya para kay Lancelot. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang Panginoon ay makakakuha ng kaunti pang martial resources, at sa wakas ay mapapasaya niya ang kanyang mga araw ng comfortable. Ngunit ang isang bagay na tulad nito ay kailangang mangyari. Natural, galit na galit ang mga miyembro ng pamilya ng Branch. Anong pinagsasabi mo, Sally? Humingi ka ng tawad kay Young Master Jackie ngayon. Nakalimutan mo na ba lahat ng turo ko? Napakunot ang noo ni Lancelot at naglagay ng mabagsik na aura na sinampal ang babaeng nasa harapan niya. Tatay, nakaramdam ng pagkadismaya si Sally at pinagpatuloy ang pagtapak sa kanyang paa. Wala naman akong sinabing mali. Bakit ako hihingi ng tawad sa kanya? Sagot niya, at saka, hindi ko ipinipilit ang lahat sa kanya. Inihahayag ko ang aking sama ng loob sa desisyong ginawa ni Master White. Hindi mo lang mapipigilan ang aking kalayaan sa pagsasalita. Nagsalita rin ng isa pang kabataan, tama. Hindi siya magiging iba sa Third Elder kung hindi niya tayo papayagan na magsalita ng malaya. Napatalon sa gulat ang isang medyo may edad na lalaki sa gilid. Look, humihingi ka rin ng tawad kay Young Master Jackie. Tahol niya sa anak, ang desisyon ng pamilyang puti ay nakikinabang na sa mga pamilya ng sangay. Dapat tayong magpasalamat, nakuha mo ba? At saka, tiyak na may iba pang iniisip si Master sa desisyong ito. Bagamat nakaramdam ng dismaya ang lalaking nasa katanghaliang gulang tungkol sa desisyon tungkol kay Lancelot, alam na alam niya ang pagkakaiba ng katayuan sa pagitan ng pangunahing pamilya at ng mga pamilya ng Branch. Hindi nila kayang masaktan ang pangunahing pamilya. Kung gagawin nila, ang mga pamilya ng Branch ay magderanas ng malubhang kahihinatnan. Sorry. Bagamat naiinis pa rin ang binata, nagnganga ang ngipin at napayuko. Walang umaasa na hahakbang pasulong si Jackie sa sandaling ito. Tama kayong lahat. Ang pinuno ng bahay na tulad ni Lancelot ay talagang nagambag ng magagandang bagay para sa pamilyang puti, sabi niya sa mga tao, nakangiting mahina. Paano magiging hindi mahalaga sa atin ang isang talentong tulad niya? Malaking pagkalugi ang mararanasan natin kung hindi dahil sa kanya. Napangiwi si Sally nang marinig iyon. Natutuwa akong napagtanto mo iyon. Kung gayon, hindi mo kami mapipili ng bagong pinuno ng bahay. Imbes na magalit si Jack sa ugali ng dalaga, sa halip ay natuwa si Jackie. Hindi ko kaya, sagot niya. Ang aming desisyon ay pinal. Maging ang iyong ama ay pumayag. Tay, ano ang nangyayari sa iyo? Paano ka pumayag dyan? Sandaling natahimik si Sally. Hindi niya maintindihan ang iniisip nito. Sinabi niya na siya mismo ay magsisikap para sa pamilya ng sangay. Halos itinuring niya ang ibang mga miyembro na parang sarili niyang pamilya. Paano niya nagawang isuko ang kanyang posisyon? Bakit ako hindi sasang-ayon? Sa wakas ay ngumisi si Lancelot at sinabing, purihin ni Master White ang aking pagganap, at naabot ko na ang intermediate stage ng katayuang tunay na Diyos. Hiniling niya sa akin na maging isang elder sa pangunahing pamilya. Kaya dahil aalis ako para sa pangunahing pamilya, wala nang pinuno ng bahay para sa mga pamilya ng sangay. Kaya't kailangan nating pumili ng isa pa. Ikaw magiging elder ka sa pangunahing pamilya. Nanlaki ang mga mata ni Sally, mukhang lalabas na sila sa kanilang mga saksakan. Hindi pala pinapaalis ang kanyang ama. Pupunta siya sa pangunahing pamilya. Siya ay nasa mas mataas na posisyon doon kumpara sa pagiging pinuno ng bahay para sa mga pamilya ng sangay. Bale ang isang elder, kinailangang pretuhin ng master ng mga branch family ang mga helmsman o patronums ng may sukdulang paggalang kapag sila ay dumalaw. Tama, kaya kailangan nating pumili ng isa pang pinuno ng bahay. Sinabi ni Master White na hanggat ang isang tao mula sa mga pamilya ng sangay ay nagsasanay hanggang sa maabot nila ang intermediate na yugto ng pagiging tunay na Diyos, magkakaroon sila ng pagkakataon na maging isang elder sa pangunahing pamilya. Magkakaroon ng pagkakataon bawat ilang taon, lahat ay magpapatibay sa pamilyang White. Tumanggaw si Lancelot habang nagsasalita. Ang galing! Ang pagkakaayos na ito ay talagang hindi ka panipaniwala. Ito ay mas mahusay kaysa dati. Kabanata 1191. Ang isang tao sa simula ng yugto ng tunay na katayuan ng Diyos ay agad na sumigaw ng tuwang-tuwa pagkatapos niyang marinig iyon. Hey! Medyo malakas kang mandirigma, Wally. Kung walang tatutol, ay nominate kita bilang susunod na pinuno ng bahay. Humalaklak si Lancelot habang kausap ang medyo may edad. Matagal na akong elder sa mga pamilya ng sangay. Hindi ako handang biglang maging pinuno ng bahay. Isang awkward na ngiti ang isinalubong ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ito ay dapat na ikaw. Ikaw ang pinakamalakas pagkatapos ng aming Panginoon. Nakangiting sabi ng isang matanda. Tama, napagdesisyonan na.
Siya na, may ibang tumango sa kanyang ulo bilang kasiyahan. Kung gayon, sa palagay ko lahat tayo ay sumang-ayon sa desisyong ito. Nailigtas natin ang problema sa pagtawag para sa mga boto. Ngumiti si Lancelot. Bumaling ang tingin ni Sally kay Jack. Young Master Jack, taos puso akong humihingi ng paumanhin sa aking inasal ngayon, paumanhin niyang sabi. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Hindi ko naintindihan ang iyong intensyon nang marinig kong muli nating pipiliin ang pinuno ng ating bahay. Patawarin mo ako. Hey, huwag kang mag-alala. Hindi ako magdaramdam sa mga ganito. Hindi naman ako ganoon kapeti. Tsaka, lahat kayo ay walang kamalay-malay sa sitwasyon. Ngayon lang napatunayan ng galit mo na si Lancelot ay tunay na isang mabuting amo na nagsilbi sa iyo ng mabuti, no? Sagot naman ni Jackie sabay ngiti ng nakakaloko. Oo naman. Siya ang tatay ko. Itinaas ni Sally ang kanyang baba, nagsasalita ng may pagmamalaki sa kanyang tono. Pero ngumiti lang si Jack habang kausap si Lancelot, ay, tama. Napag-usapan ko ito ng tatay ko kagabi, napag-isipan namin ang posibilidad na hindi mo na maasa ang sarili mo kapag nakapasok ka sa White Family. Kaya napagkasundoan namin na ang isang elder na nagsasanay sa pangunahing pamilya ay maaaring magsama ng kanilang asawa, anak, o anak na babae, at magkakaroon sila ng lugar para sa kanilang sarili. Ano, seryoso ka ba? Pupunta rin kami ng nanay ko. Tuwang-tuwa si Sally na halos tumalbog siya nang marinig iyon. Napakamot ng ulo si Jack. Ngunit wala kaming ganoong car aming mga tirahan sa lugar. Kaya ang mga patronym ay hindi nakakakuha ng pribilehiyong ito. Ang mga matatanda lamang ang nakakakuha. Young Master Jack, ako, hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan. Napatitig si Lancelot kay Jack. Sa sobrang tuwa niya ay hindi niya alam ang sasabihin. Bagamat ang mga chief practitioner ay kailangang palaging kontrolin ang kanilang mga emosyon, laging may layuning tingnan ang mga bagay-bagay, sila ay tao pa rin, mahirap para sa kanila na iwan ang kanilang pamilya. Mas maganda kung isasama niya ang kanyang asawa at anak na babae. Alam niyang si Jack ang tumulong para makuha ang mga benepisyong ito para sa kanya. Young Master Jack, isa kang tunay na maalalahanin na tao. Napagpasyahan kong sa iyo na ako mula ngayon. Tuwang-tuwa si Sally. Wika niya habang hinihimas ang dibdib niya. Kabanata 1192. Magiging kanya ka. Napalitan ng galit ang ekspresyon ng isang binata nang marinig iyon. Ang paraan ng pananalita niya ay hinog na para sa hindi pagkakaunawaan. Bahagyang natigilan si Sally. Nabahira ng kulay ang kanyang pisngi habang iniikot ang kanyang mga mata sa binata. Anong pinag-uusapan niyo? Siya snap. Ang ibig kong sabihin ay pagsisilbihan ko na siya mula ngayon. Kung saan siya pupunta, susundan ko siya. Ha! Hindi mo alam kung paano sumipsop sa iba, ngunit ngayon natutunan mo kung paano gawin ito. Napakagandang tanawin. Humagalpak ng tawa ang isang matandang lalaki. Sino ang nanghuhuli kung kanino? Sinasabi ko ang totoo. Hindi mabuti na lang at tinulungan tayo ni Young Master Jack. Sino man ang masamang tingin ni Sally ang matanda? Sino ang nakakaalam kung kailan ang susunod na pagkakataon na magkakaroon tayo ng ganitong pagkakataon? Sabi niya, sige, sige. Mahaba ang araw ni Young Master Jack, at gumagabi na. Babalik muna tayo para magpahinga bago magdiwang ng maayos sa hapunan. Nakangiting sabi ni Lancelot, sige, hey, napakagandang araw talaga ngayon. Matagal na akong hindi nakarinig ng mga ganitong balita. Dapat tayong magdiwang hanggang umaga. Masayang nagsalita si Sally, sa ganitong paraan, Young Master Jack. Mag-aayos ako ng matutuluyan sa bahay namin. Sige, magiging maganda ang selebrasyon natin ngayong gabi. Kayong mga kabataan ay dapat magpahinga ng maayos. Pipiliin ko ang mga mahuhusay sa inyo. Dahil mas maraming miyembro ang pamilya ng branch ninyo, 3 ang pipiliin ko. 2 lang ang pipiliin ko mula sa maliliit na pamilya ng branch. Tumango si Jack at ibinalita sa lahat. That sounds great. Magkakaroon ba tayo ng 3 kandidato? So ibig sabihin may chance din ako. Excited na ngumiti ang isang binata pagkatapos niyang marinig iyon. Tama. Akala ko isa lang ang pipiliin. Kung may 3 slots, may chance tayong mapili. Napangiti rin ang isang master mula sa ibang branch family matapos niyang isipin iyon. Maestro din ako. Magiging package ako kasama ng tatay ko kapag pumunta siya sa pangunahing pamilya. Sa ganitong paraan, hindi ko na kailangang makipagkompetensya sa iba, di ba? Tanong ni Sally habang naglalakad. Siyempre, sa ganitong paraan, makakapag-nominate ka ng iba. Ngumiti si Jack, nasa iyo ang lahat. Maaari kang magdaos ng martial arts competition para piliin ang iyong mga kampyon. Pero maaari mo ring pag-usapan na lang ang pagpili kung gusto mo sa ganoong paraan. Isang matanda ang nagangat ng ulo.
Ang ilan sa mga pamilyang sangay ay may dalawang malinaw na master, at kung ang pagkakaiba sa pagitan nila ay masyadong malaki, hindi na kailangang magdaos ng kompetisyon. Maaari nating i-nominate silang dalawa. Pagkasabi niya nun ay napalingon siya kay Sally. Halimbawa, narito si Sally ang aming nangungunang talento. Tiyak na lalabas siya bilang kampyon kung magdaraos kami ng isang kompetisyon, sabi niya. Kaya ang mga taong talagang aabangan natin ay ang first at second runner-up. Buti na lang at magiging elder na ang tatay niya sa pangunahing pamilya, kaya mag-nominate tayo ng ibang kandidato. Marami ring iba ang tumango pagkatapos marinig iyon. Malaki ang maitutulong nito sa pag-unlad ng mga pamilya ng sangay, gayon din ng mga kabataan. Pagkatapos ng lahat, umaasa ang lahat na mas maraming mandirigma ng totoong Diyos ang lalabas mula sa mga pamilya ng sangay. Tanging ang mga mandirigma na tulad nila ang itinuturing na cream of the crop. Matapos ayusin ang tirahan ay nagpahinga ng kaunti si Jack. Pagsapit ng gabi, naglagay ang lahat ng dalawang bonfire sa isang bukas na espasyo at nagsimulang mag-ihaw ng mga tuhog na gawa sa karne ng halimaw. Ang sarap na bango. Kabanata 1193. Nag-iinat si Jack nang maamoy niya ang amoy ng barbecue. Naglakad na siya palabas ng bahay. Hey! Natakot kami na nagsasanay ka o natutulog kaya hindi ka namin ng ahas na istorbohin. Halos handa na ang pagkain. Tatawagan ka na sana namin. Masayang naglakad si Sally nang masilayan niya si Jack. Itinutok niya ang isang plato sa kanya, isang malaking tipak ng karne ang nakapatong dito. Hindi ako magaling sa anumang bagay, ngunit mayroon akong mga baliw na kasanayan sa barbecue. Ako mismo ang gumawa nito. Subukan ito. Sige, makikita ko kung gaano kakagaling. Kumagat si Jack sa laman. Agad namang nagningning ang kanyang mga mata. Ito ay kamangha-mangha. Ha! Young Master Jack, may alak dito. Sa sandaling ito, lumakad na rin si Lancelot, may ngiti sa kanyang mukha. Ibinigay niya kay Jack ang malaking bote ng alak. Salamat! Nalanghap ni Jack ang nakakalasing na amoy ng alak bago uminom ng napakalaking lagop. Maliwanag na ito ay isang masayang gabi, lalo na para sa mga miyembro ng pamilya ng Branch. Lahat sila ay may mga ngiti na nakahanda sa kanilang mga labi. Kinaumagahan, ang mga pamilya ng sangay ay nakakuha ng 5 o 6 sa kanilang mga Panginoon upang saglit na makipaglaban sa isa't isa bago pumili ng 3 sa kanila. Aalis sila para sa pangunahing pamilya kasama si Lancelot at ang kanyang pamilya sa loob ng 2 linggo. Samantala, pumunta si Jack sa ibang Branch family. Hindi nagtagal, dumating siya sa pasukan ng isa pang pamilya ng sangay. Mga brats, makikilala nyo rin ang kamapwens nyo balang araw. Isang boses ng babae ang umalangaw-ngaw mula sa malalim na kagubatan sa tabi ni Jack. Dahil siya ay dapat na medyo malayo, halos hindi marinig kung ang isa ay hindi nagbigay pansin. Kung hindi dahil sa matalas na sentido ni Jack, kahit siya ay mahihirapang abutin ang boses. Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Nagmamadali siyang pumunta sa kailaliman ng kagubatan. Doon, isang medyo may edad na babae at isang nakababatang babae ang napapaligiran ng ilang lalaki. Huminga ng malalim ang una, at may mga bahid ng dugo sa gilid ng kanyang bibig. Halatang-halata na siya ay malubhang nasugatan. Ngunit siya ay itinanim ang sarili sa pagitan ng kabataang babae at ng mga lalaki ng walang pag-aalinlangan, na nakatitig sa grupong nasa harapan niya. Hey! Medyo mabilis ka tumakbo. Hindi naging madali para sa amin na maabutin ka dito. Humalaklak ang isang kalbong lalaki. Pero naabutan ka pa rin namin kahit na malapit ka nang makarating sa lugar mo, sabi niya. Dapat wala ka ng pag-asa ngayon. Mas mabuti pang palayain mo na kami. Kukunin ng tatay ko ang mga taong pumatay sa iyo kapag nalaman niya ang tungkol dito. Ang dalaga ay mukhang hindi gaanong mas matanda kay Sally, marahil ay mga 17 o 18. Sinimanggutan niya ang 7 o 8 lalaking nasa harapan niya, nagngangalit ang mga ngipin. Hey! Alam ko, ang tatay mo ay isang matanda, tama. Humalaklak ang kalbo, at ang nanay mo ay asawa ng matanda. Medyo prominenteng posisyon kayong dalawa. Sabi niya, samantala, nag-alab ang pagnanasa sa mga mata ng ibang lalaki, isang maliit na bigot sa itaas ng kanyang itaas na labi. Napalunok siya. Petronum, ang mag-inang ito ay medyo maganda. Mahusay silang mahuli. Kabanata 1194. Matangkad at matibay ang kalbong lalaki. Tinaas niya ang isang kilay niya matapos makinig kay Mr. Mustache. Hehe, alin ang gusto ko? Kunin natin silang lahat at ibaba natin sila sa bundok. Si GB Goat ay hindi nasisiyahan sa kanyang tugon. Petronum Lanik, paano mo ito magagawa? Well, what I mean is you can take the young one. Malungkot na ngumiti ang kalbong lalaki. Oh, I see. So you like the older one.
Itong babaeng ito, bagamat siya ay nasa katanghaliang gulang na babae, napanatili niya ng maayos ang kanyang katawan. Siya ay maaaring ituring na siya ay nasa 30 taong gulang, tanging ang salitang, kaakit-akit, ay maaaring gamitin upang ilarawan ang kanyang pangkalahatang aura. At saka, siya ay asawa ng isang elder, natural na gusto ko ang hamon. Nagsalubong ang mga kilay ng medyo may edad na babae. Habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sumigaw siya, sige. Sasama ako sa iyo, ngunit hayaan mo ang aking anak na babae. Mama, ano pong sinasabi niyo? Lalayo tayo sa kanila. Nang marinig iyon ng kanyang anak, lumubog ang kanyang mukha at naging hindi magandang tingnan. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina at kinalaban siya. Kalokohan, hindi natin sila kalaban, mas malakas ang husay nila sa pakikipaglaban kaysa sa atin. Tsaka may mga numero sila. Sana lang isa sa atin ang makaligtas. Ang nasa katanghaliang gulang na babae ay pakiramdam na walang magawa sa katunayan. Alam na alam ng puso niya na kapag dudungisan sila ng kabilang partido, malamang napapatayin din nila sila. Sa makatuwid, mas mabuting hayaan ang kanyang anak na mabuhay, at kung siya ay nakabalik na buhay, maaari niyang ipaalam sa kanyang ama, upang siya ay magdala ng ilang mga tao at bumalik upang ipaghiganti siya. Hahaha, sa tingin mo ba ganoon ako katanga? Ang kalbo naman ay tumawa ng malakas. Hinding-hindi ko hahayaang umalis ang sinuman sa inyo. Kung gagawin ko iyon, tiyak na magdadala ang lalaki mo sa isang grupo ng mga tao at maghihiganti sa iyo, kahit na alam mong hindi kalaban ng amo natin ang lalaki mo. Sa oras na iyon, ang iyong lalaki ay magdadala ng sama ng loob sa akin at nakakainis na iyon. Matapos bumaba ang huling syllabus ng kanyang salita, ang kalbo na lalaki ay sumenyas at nagutos, ibaba mo silang ngunit iwanan mo silang buhay. Pagkatapos ay ilayo mo sila rito, ang lugar na ito ay masyadong malapit sa kanilang nayon, at paminsan-minsan, may mga taong mula sa pamilyang puti na dadaan dito. Mahirap kung malaman nila, Mama, labanan natin sila. Kung hindi natin sila kayang talunin, maaari na tayong magtapos dito. Hindi natin sila hahayaang lumabag sa atin. Napatingin ang dalaga sa kanyang ina na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at determinado ang kanyang boses. Sige, tumango ang nasa katanghaliang gulang na babae, ngunit iba ang iniisip niya sa kanyang puso, alam niyang walang kapangyarihan silang dalawa na labanan at labanan ang kabilang partido. Gayunpaman, pinalo pa rin niya ang kanyang kamao at direktang sumugod sa kabilang partido. Ang kanyang kamao ay natatakpan ng mahinang kinang ng asol na enerhiya ng chi, mukhang maaari siyang maging isang mahusay na manlalaban sa maagang yugto ng antas ng demigod. Haha, gusto mo pa bang lumaban? Napaungol ang kalbong lalaki, at sa bilis ng pag-ilaw, madali niyang naiwasan ang pag-atake ng medyo may edad na. Hindi lang iyon, sinagot niya ng laslas ang likod ng kabilang partido. Muli, bumuga ng dugo ang babae at bumagsak sa lupa. Ang pinsala ay mas malubha kaysa dati. Ito ay malinaw na ang nasa katanghaliang gulang na babae ay malubhang nasugatan sa huling round, na ang kanyang bilis sa round na ito ay makabuluhang mas mabagal. Madaling naiwasan ng kalbong lalaki ang kanyang atake. Mama, nang lumitaw ang tanawin ng isang nahulog na katawan sa lupa, ang batang babae ay sumigaw at sumugod sa kaaway, umaasang masabugan ang kalbong lalaki. Buhahaha, you try to fight me. You're not even in the demigod realm, how on earth you think na matatalo mo ako? Ninitian ng kalbo ang dalaga at saka iniwas ang kamao. Direktang sumabog ang kamao nito sa kamao ng dalaga at hinaipan ito ng ilang metro ang layo. Ang batang babae ay nahiga sa lupa na sugatan. Bumulwak ang isang bibig ng dugo mula sa kanyang bibig. Hehe, ngayon na, hindi na siguro kayo makakalaban di ba? Si Mr. Bigot ay bamantong hininga at humakbang patungo sa nasa katanghaliang gulang na babae. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay nakakunot pataas, nakangiti ng nakakatakot. Kabanata 1195. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang nakakatakot na airblade ang pumutol sa hangin at sumabog sa likod ni Mr. Mustache. Hinati siya ng airblade sa dalawa, diretsyong bumagsak ang katawan niya sa lupa. What the frick? Sinong may gawa niyan? Ang kalbo at ang iba pa ay nagulat sa biglaang pag-atake, at ang kanilang mga mata ay galit na lumilingon sa paligid upang makita ang umaatake. Si Jack iyon. Nakatayo siya sa ilalim ng isang puno sa hindi kalayuan, at dahan-dahan siyang humakbang patungo sa mga tao na may hawak na isang eleganteng itim na pinong espada sa kanyang pagkakahawak. Tama ka, napakadaling makatagpo ng isang puti dito. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Jack. Nakinig siya sa buong palitan ngayon at napagtanto na ang grupong ito ng mga tao ay hindi man mula sa pamilyang puti. Hindi alam ni Jack kung saan nanggaling ang mga lalaking ito, pero anong lakas ng loob nilang ay bully ang dalawa na mula sa sangay ng pamilyang white.
Galing ka sa White family. Nagsalubong ang mga kilay ng kalbo, ulo ng solemna ang kanyang mga mata. Sabi naman ng isa pang underling, Petroleum Lanik, medyo bata pa ang brat na ito, I bet hindi siya ganoon kalakas. Wala tayong dapat ikatakot sa kanya. Kung hindi dahil sa palihim na pag-atake niya ngayon, hindi sana namatay si Mr. Mustache. Iniangat ni Petroleum Lanik ang kanyang ulo, sumasang-ayon sa pahayag ng underling. Talaga, mag-isa lang siya, walang dapat ikatakot. Lalo na't bata pa siya, hindi dapat maging malakas ang kanyang combat powers at martial status. Mama, mula siya sa White family. Ang batang babae, na inilatag na sugatan sa lupa, ay nagtanong, puno ng kalituhan ang mukha. Inubos niya lahat ng lakas niya para bumangon at napaupo sa lupa. Hindi niya maalala na mayroong taong ito sa pamilyang puti. Hindi ko rin siya nakita. Napatulala rin ang nasa katanghaliang gulang na babae sa sitwasyon. Siya ay naguguluhan kung bakit sila tinulungan ng lalaking ito, nalilito na ang taong ito ay nagsabi na siya ay mula sa pamilyang puti. Gayunpaman, ang kabilang partido ay may numero, at ang taong ito ay nag-iisa. Karibal pa ba niya ang kabilang partido? Hoy, munting punk, sigurado ka bang mula ka sa pamilyang puti? Huwag kang magsinungaling sa akin. Ang kalbong lalaki, na nagkataong nakarinig sa pag-uusap ng mag-ina, ay hindi maiwasang magtanong ng nakakunot ang noo. Siyempre, ako ay mula sa White family. How dare you attack our members? Siguradong may death wish ka. Mahigpit na hinawakan ni Jack ang itim na espada sa kanyang kamay at ibinaba ng bahagya ang kanyang braso sa direksyon ng kalbong lalaki. Sa pagkakataong ito, ang lumipad palabas mula sa itim na espada ay hindi isang simpleng talon ng hangin, ngunit ito ay binalot ng isang layer ng nakakatakot at malakas na chi energy. Ang pagsabog ay mabilis at galit na galit, ang lakas at kapangyarihan nito ay 10 beses na mas malakas kaysa sa naunang pag-atake. Huwag mong isipin na natatakot ako sa iyo. Malamig na bamantong hininga ang kalbo at sa kanya pinitik ang palad, isang matalim na espada ang bumungad sa kanyang hawak. Handa na siyang maglunsad ng pag-atake. Gayunpaman, bago niya igalaw ang 1 pulgada ng kanyang braso, may naramdaman siyang kakaiba sa wind blade attack ni Jack. Hindi naman, may pakiramdam ng chi energy sa loob ng pag-atake. Pag-atake yun ang totoong antas ng Diyos. Ano? Hindi pwede. Isang mahabang wind blade na hugis arko na may kasamang chi energy ang lumilipad patungo sa kanila. Ang mga lalaking naglabas pa lamang ng kanilang mga armas, matapos marinig ang sinabi ng kalbo ay halos umihi ng kanilang pantalon. Kung ang binata na nauna sa kanila ay tunay na nasa tunay na antas ng Diyos, para silang mga langgam sa harapan niya, at madaling madurage. Tapos na tayo. Ang ilan sa kanila ay labis na natakot na nakalimutan nilang pahinin ang pag-atake sa anumang pamamaraan. Ang talam ng hangin na ipinutok ni Jack ay naputol sa kanilang baywang na tinadtad sila sa kalahati. Sa isang pag-atake lamang, lahat ng 7 lalaki ay napatay. True God level. Nagpalitan ng tingin ang mag-ina, parehong ipinakita ng kanilang mga mag-aaral ang kulay ng hindi paniniwala. Hindi sila makapaniwala na ang binatang ito ay nasa tunay na antas ng Diyos. Gayunpaman, alam nila na sa pamilya ng White Branch, ang punong pamilya lamang ang nagtataglay ng kapangyarihan ng isang tunay na antas ng Diyos, walang ibang nakaabot sa ganoong antas. Kabanata 1196, tumingin si Jack sa dalawa, naglagay siya ng isang mahina ngunit banayad ng ngiti sa kanyang mukha, at dahan-dahang naglakad patungo sa mag-ina. Nang makita ng dalawa na naglalakad si Jack palapit sa kanila, tumalon ang kanilang mga puso sa kanilang lalamunan. Anong ginagawa mo? Ang nasa katanghaliang gulang na babae ay nagkayam ng kanyang mga ngipin, ang kanyang katawan ay likas na lumipat palapit sa kanyang anak, sinusubukan na protektahan siya mula kay Jack. Ikaw, hindi ka mula sa pamilyang puti. Sino ka? Ano ang gusto mo sa amin? Tanong ng dalaga sa nanginginig na boses. Basta palayain mo ang mama ko, handa akong, dagdag pa niya. Hinigpitin ng dalaga ang kanyang mga kalamnan sa panga at nag-propose. Natigilan si Jack. Nai-announce na niya sa grupo na siya ay mula sa White family, paano pa ba naisip ng dalawang ito na isa siya sa mga masamang tao? Huwag kang mag-alala, hindi ako masamang tao. Mapait na tumawa si Jack, sinusubukang ipaliwanag ang sarili. Brat, anong ginawa mo sa dalawang babae dyan? Ang bagay na wala sa inaasahan ni Jack ay ang tunog ng labanan ay nakaakit ng 3 lalaki mula sa nayon na naglalakad sa malapit. Nang marinig ng 3 ang malalakas na swooshes at whooshes, sumugod sila patungo sa tunog. Saktong pagdating nila sa pinangyarihan, nakita nila si Jack na naglalakad papunta sa 2 babae sa lupa. Galit na sinigawan ng isa sa 3, isang medyo may edad na, si Jack. Simon at Tita Telipa.
Napansin ng binata sa tatlo na may hawak pa ring espada si Jackie, saka mabilis na pinitik ang palad para ilabas ang espada. Itinutok niya ito kay Jack at sumirit, "Brat, galing tayo sa White family. How dare you strike at them, naghuhukay ka ba ng sarili mong libingan?" Jack ay gulat sa loob, hindi niya alam kung matatawa o maiiyak sa sandaling ito. "Na-misunderstood mo ako. Iniligtas ko sila. Kung hindi dahil sa akin, kinuha na sila ng mga ito. Nasa lupa na ngayon." Paliwanag ni Jack, ngumiti ng mapait. "Totoo ba iyon?" Bumaling ang binata kinamon at telipas sa lupa, nagtanong sa tonong nagdududa. "Brother Troy, ito talaga ang binatang ito ang pumatay sa kanila at nagligtas sa atin ngayon lang. Ngunit, ang taong ito ay nagsabi na siya ay mula sa aming pamilyang puti, ngunit taglay niya ang lakas ng tunay na antas ng Diyos. Paano siya mula sa pamilyang puti?" Matapos pag-isipan ni Moon White ang buong sitwasyon, tumingin ulit siya kay Jack at nagsalita ng may pag-aalinlangan na boses, "Hindi ako sigurado kung ano ba talaga ang pakay niya rito." Ang dalawa pang lalaki ay maingat na lumapit sa dalawa at tinulungan silang makatayo. "Nako, galing talaga ako sa White family. Dapat makilala ako ng ulo ng pamilya mo kapag nakita niya ako." Tumawa si Jack at nagpaliwanag, "Young Master Jack, sa oras na ito, nagkataon, marami pang mga tao ang dumating sa eksena, at isa sa kanila isang malaking tao ay nasa sabik pagkatapos makita si Jack. Agad namang tumakbo ang malaking lalaki at nakipagkamay kay Jack. Hoy, Young Master Jack, akala ko bukas ka lang pupunta at hindi mo inaasahan na darating ka dito ngayon. Ang bilis mo, haha, Master Mason, buti na lang at mas maaga akong nakarating dito kaysa sa inaasahan, at nagkataon lang na nakatagpo ang mga bastos na ito na nagtangkang dukutin ang dalawang ito at dungisan sila. Mahihirapan sila kung bukas lang ako dumating." Napabuntong hininga si Jack at iniunat ang kamay para tapikin ang balikat ni Mason. Young Master Jack, siya ang tinaguriang Young Master ng pangunahing White family. Kabanata 1197, saka lang nag-react ang mga tao. Baka sa mukha nila ang pagkataranta, pagkagulat, at pagtataka. Tila isa talagang puti ang lalaking ito. Siya ang tagapagmana ng Padre de Pamilya. Napabuntong hininga si Moon sa sinabi niya, nanlaki ang mga mata niya na kasing laki ng mga platito at nakaawang ang labi niya. Pagkaraan ng ilang segundo, nang mamulat siya, lumuhad siya sa harap ni Jack at sinabing, "Salamat sa pagligtas sa aming buhay, Young Master Jack. Kung hindi dahil sa iyo, kami ng mama ko." Oo. Maraming salamat, Young Master Jack." Ang nasa katanghaliang gulang na babae ay lumuhad sa lupa. Luhaan ang mga mata niya at nanginginig ang boses. "Hindi namin nakilala ang Young Master mula sa pangunahing pamilyang puti, kaya naisip namin na hindi ka mula sa pamilyang puti. Napagkamalan namin ang iyong pagkakakilanlan, sir. Patawarin mo kami. Bumangon ka na. Paano kita masisisi kung alam kong hindi pagkakaunawaan ang lahat? Siguradong patatawarin kita." Lumapit si Jack sa dalawa, pinitik ang kanyang palad, at may lumabas na 2 healing pill sa kanyang kamay. Inabot niya ang mga table tas sa dalawa at sinabing, "Kayong dalawa, uminom kayo ng isa sa mga ito. Bilasan mo at lunukan ito. Para sa mga sugat mo. Ito, ako, paano namin tatanggapin ang gayong kayamanan mula sa iyo, Young Master Jack?" Napayuko si Moon, medyo nahiya sa inasal niya kay Jack kanina. Akala niya ay walang pinagkaiba si Jack sa grupo kanina, na nandito ito para samantalahin ang mga ito. Ang mas ikinahihiya niya ay hindi lang sila pinatawad ni Jack kundi inalok din sila ng healing pills para sa kanilang mga sugat. "Tama siya, Young Master Jack. Hindi kami karapat-dapat. Iniligtas mo ang aming mga buhay, hindi namin alam kung paano ka masusuklian sa iyong dakilang kabaitan." Natarante ang medyo may edad na babae at mabilis na tinanggihan ang kabaitan ni Jack sa kanila. Medyo na-flatter siya sa mabait na kilos nito. Bahagyang natarante si Jack sa gawin nila. Noong nakaraan, kapag ang ikatlong elder at ang kanyang mga tauhan ay dumating upang mangolekta ng martial resources at mga alay mula sa mga pamilya ng sangay, tiyak na ipinakita nila ang kanilang sarili sa isang mataas at makapangyarihang posisyon. Mas masahol pa, maaari nilang aibuli ang mga taong ito mula sa mga pamilya ng branch. Dahil dyan, ang mga tao ng mga pamilya ng sangay, bawat isa sa kanila ay masunurin ng makilala nila ang mga tao ng pangunahing pamilya. Bukod dito, ang katayuan at posisyon ni Jack ay mas mataas at mas marangal kaysa sa third elder at sa kanyang mga tauhan, na magiging susunod na ulo ng pamilya. Kung ang gayong tao ay nag-alok sa kanila ng mga healing pills, natural na makaramdam sila ng takot at kawalan ng katiyakan. Hey! Kunin mo na lang. Lahat tayo ay kabilang sa pamilyang puti, at nakagawa ka ng malaking kontribusyon sa pagpapalawak at pag-usbong ng pamilyang puti noong nakaraan.
Ang mga healing pill na ito ay walang halaga kumpara sa iyong kontribusyon sa lahat ng ito. Sambit ni Jack na may magiliw at maningning na ngiti sa kanyang mukha. Inumin ang mga table task. Si Young Master Jack ay isang magiliw na tao, lagi niya tayong inuuna bago ang anumang bagay. Tumawa si Mason at sinenyasan si Moon at talipan na inumin ang mga healing pills. Maraming salamat, Young Master Jack. Ininom ng dalawa ang mga table task at nilamon ito. Napatingin si Jack sa mga bangkay sa lupa. Sino ang mga taong ito? Mukhang marami silang alam tungkol sa mga pamilya ng White Branch, pagtataka ni Jack. Damn, itong B** starred na naman. Tiningnan ni Mason ang mga bangkay sa lupa at galit na humagulgol. Sila ang mga nakamount na brigands na nananatili sa tapat ng malaking bundok na iyon. Bihira silang maghanap ng masiglang damo o kayamanan o anumang bagay, sa halip palagi silang bumababa dito at inaagawan tayo ng mga espiritong mapagkukunan. Ang kanilang pinuno ay isang malakas na martial fighter na nagtataglay ng martial status ng maagang yugto ng antas ng tunay na Diyos. Kaya't sila ay naglakas loob na kumilos ng buong tapang. Isang matandang lalaki mula sa grupo ang humakbang at nagsabi, mabuti na lang at hindi marami sa kanila, 3 hanggang 400 lamang ang mga lalaki, samantalang ang aming pamilya ng sangay ay may halos 1,000 lalaki. Kaya naman hindi sila naglakas loob na makipaglaban sa amin. Sa lahat ng ito, hanggat hindi sila lumalampas sa mga limitasyon, wala kaming gagawin sa kanila. Tutal, ang kanilang pinuno ay nasa tunay na antas ng kanilang mga tauhan, hindi kakayanin ang pagkatalo, hindi natin sila kayang labanan. So, kung hindi masyadong seryoso ang mga bagay, hahayaan mo na lang sila. Nagsalubong ang mga kilay ni Jack sa bagong impormasyong ito. Opo, sir. Bihira lang pumunta sa lugar namin ang mga pangunahing pamilya at bihira din kaming pumunta. Kaya, wala kaming pagkakataon na iulat ang bagay na ito sa pangunahing pamilya. Isang mapait na ngiti ang isinagot ni Mason. Bago iyon, nang dumating ang 3 elder dito, ipinaalam namin sa kanya ang tungkol sa isyong ito. Sa kanyang martial powers, tiyak na mapapawi niya ang mga taong ito at maibabalik ang kapayapaan sa aming branch family. Dagdag pa ni Mason, ngiting pilit. Sa kasamaang palad, ang 3 elder ay laging may dahilan upang hindi maalis ang mga ito para sa amin. Ang ilang mga dahilan tulad ng siya ay abala kamakailan o siya ay haharapin ang mga ito mamaya, bla bla bla. Nagpatuloy si Mason na may bahagyang galit sa mukha. Kabanata 1198, hindi nagtagal, naging mas maganda ang ekspresyon ni Moon kaysa kanina. Ang mga healing pills na binigay ni Jackie ay may maganda at mabilis na epekto kay Moon. Pinagdikit ni Moon ang mga labi at nag-form ng ngiti. Alam ng mga nakasakay na brigands na galing tayo sa White family, kaya all this while, they dare not go too far, well, at least hindi nila papatayin ang mga tao natin. Pero ngayon, sa pagtingin sa sitwasyon, si Petroleum Lanik ay parang gusto niya akong patayin at ang aking ina. Tumanggaw si Jack at sinabing, tama ka. Dahil hinahabol nila ang kagandahan mo, pagkatapos kanilang ay violate, tiyak na papatayin kanila at sisirain ang iyong mga katawan. Sa oras na iyon, hindi na magkakaroon ng flow ang ating mga tao kung buhay ka pa o kahit alam namin, hindi namin alam kung paano ka namatay, at natural na hindi aaminin ng kabilang partido ang ginawa. Mahigpit na nakakuyom ang kamao ni Jack habang iniisip ang posibleng kahihinatnan ng nangyari. Mukhang oras na para lipulin ang mga B** starred na ito. Hinatulan ni Jack, pero, Young Master Jack, nasa early stage ka pa lang ng True God Realm, right? Nasa early stage na rin ako ng True God Realm. Kahit magsanib puwersa tayo, natatakot ako na malaki pa rin ang pagkawala natin. Wala akong masyadong tiwala sa bagay na ito. Kumunat ang noo ni Mason habang kausap si Jack sa mataimtim na tono. Gayunpaman, ganap na walang pakialam si Jack. Don't worry, I can assure you that the loss will not be big. Iisa lang ang fighter nila na may power of the early stage of True God level, ang leader, at ako ang haharap sa kanya. Yung iba naman, ipaubaya ko na lang sa inyo, okay lang, di ba? Ngumiti si Jack, syempre, kung mapapalaya ko ang aking mga kamay mula sa pinuno, madali kong tapusin ang kanilang 2 mandirigma, na nasa pinakamataas na yugto ng kaharian ng demigod. Pagkatapos, mayroon kaming ilang malalakas na elder, kasama ang aming mga bilang, mas madaling puksain ang mga B** starred na iyon. Natural na magiging madali. Sa oras na ito, isang matandang lalaki ang hamarang sa usapan. Young Master Jack, paano kung ang pinuno ng mga mounted brigands ay tumakas bago pa tayo sumalakay? Kapag siya ay nakatakas, natatakot ako na magiging napakahirap na lipulin ang grupo. Nagpapaut ang matanda ng isang tanong pagkatapos magbigay ng ilang mga saloobin sa bagay na iyon.
Huwag kang mag-alala, walang lugar para sa kanya upang tumakbo. Magiliw ng ngiti ang ibinigay ni Jack, at puno ng kumpiyansa ang tono nito. Young Master Jack, kailan natin sila lilipulin? Nag-isip sandali si Mason at nagtanong. Huminto sandali si Jack at sinabing, babalik tayo at ihahanda ang ating mga tao ngayon. Kung sino man ang may husay sa pakikipaglaban na mas mababa sa antas ng Grandmaster ay dapat manatili dahil malaki ang posibilidad na mamatay sila. Nasa atin ang mga numero, dadalhin natin ang lahat ng mga Grandmaster at pupunta upang patayin ang mga B***starred na iyon ngayon. Pinakamabuting bigyan sila ng biglaang pag-atake. Perfect. Moherf **Sacker, they've been crossing boundaries and matagal ko na silang gustong turuan ng leksyon. Tinampol ni Mason ang kanyang hita at umungol. Hindi nagtagal, bumalik ang grupo sa nayon. Nang malaman ng ama ni Moon ang tungkol sa nangyari sa kanyang asawa at anak na babae, labis siyang nagalit. Sabay lumuhad kay Jack para magpasalamat. Bumalik sa nayon, mabilis na tinipon ni Mason ang lahat ng kalalakihang may husay sa pakikipaglaban na nasa antas ng Grandmaster sa unang baitang at mas mataas. Ang lahat ng mga taong ito ay nagdagdag ng higit sa 300 tao. Hey, Young Master Jack, gusto mo bang magsabi ng ilang salita sa kanila? Matapos tipunin ng lahat ng karapat-dapat na lalaki, sinabi ni Mason kay Jack na may nakaplaster na ngiti sa kanyang mukha. Isang tuyong tawa ang pinakawalan ni Jack at lumingon sa mga tao. Mga Ginoo, napakatagal ng binubuli ng mga mounted brigand na iyon ang mga miyembro ng White family natin, at naniniwala ako na walang sino man sa inyo ang natutuwa tungkol dito. Ngayon na ang araw. Let us kill to our heart's content at patayin ang bawat isa sa kanila. After today, everyone can live a peaceful life. Wala na akong masasabi pa, tandaan mo lang na huwag silang pabayaang makatakas. Tandaang, mabuhay sa para sa inyong pamilya at sa White family. Patayin silang lahat. Paulit-ulit na binibigkas ng mga tao ang mga salitang ito ng sabay-sabay. Kabanata 1199. Sige, kere na. Ikinaway ni Jack ang kanyang kamay, at ang mga tao ay umalis sa isang organisadong paraan. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa ilalim ng napakalaking bundok sa tapat ng kanilang nayon. Young Master Jack, ang mga nakasakay na tulisan na iyon ay paminsan-minsan ay humahanap ng martial resources, ngunit kadalasan ay umaasa sila sa pagnanakaw sa amin. Minsan, sila ay diretsyong naghihintay sa amin sa bokana ng kagubatan kung saan kami ay nag-aalis ng mga mapagkukunan, ang ilang mga tao mula sa ibang mga pamilya na hindi nakakaalam tungkol sa kanila ay ninakawan din nila. Ngunit, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, hindi lamang sila mangangahas na manakawan ang mga tao, kundi ang mga tao, matiis lang ang mga bully nila. Habang papunta sa tuktok ng napakalaking bundok, malalim na pinag-isipan ni Mason ang ilang mga issue, at pagkatapos ay idinagdag, kaya sa palagay ko ang mga nakamount na brigand na ito ay nagpapanatili ng maraming mapagkukunan sa kanilang lugar. Kung papatayin natin silang lahat, marahil ay makukuha rin natin ang lahat ng mga mapagkukunang iyon. Young Master Jack, kung matagumpay nating nilusob ang mga tulisan at wakasan sila, sa palagay mo ba ay posible bang isaalang-alang ito bilang isa sa ating mga misyon sa paghahanap ng mga mapagkukunan? At kung maaari nating ibahagi ang kalahati ng mga mapagkukunan kasama ang pangunahing pamilya? Ang isa pang matanda ay tumunog na may medyo hindi mapakali na tono. Matalino at mapagmasid ang matandang ito. Nakikita niya ang intensyon ni Master Mason na banggitin ang mga mapagkukunang ito sa harap ni Jack na sadyang, malinaw na may ideya si Master Mason tungkol sa mga mapagkukunang ito, pagkatapos ng lahat, iyon ay maraming mapagkukunan. Gayunpaman, si Jack ang tagapagmana ng pinuno ng pamilya ng pangunahing pamilya, at si Master Mason ay nahihiya na direktang humingi ng mga mapagkukunan. Kaya, bilang isang elder, nakita niya ang pahiwatig at nagkusa siyang mag-propose. First Elder, anong kalokohan? Hindi ito paghahanap ng resources mission, ngunit ito ay isang gawain ng Young Master Jackie na pangunahan tayo na lipulin ang kalaban at salakayin ang kanilang mga resources. Kahit ano paman, si Young Master Jack ang tutulong sa atin na manalo. Kung wala siya, wala tayong magagawa. Hindi tayo maglalakas loob na ilunsad ang pag-atake. Kaya natural, lahat ng mga mapagkukunang ito ay dapat kay Young Master Jack. Binaril ni Mason ang unang elder ng isang mabangis na titig at mahigpit na sinaway. Alam ni Jack na ang palitan na ito sa harap niya ay isang palabas, the two were giving a two-man comic show, collaborating and echoing with each other. Hanggang na ito ng mga mounted brigands ay binubuli kayong lahat, at naghihirap kayo sa lahat ng ito. Ngumiti ng malumanay si Jack kay Mason. Kaya, sa pagkakataong ito, titingnan ko muna ang pagnanakaw kung mayroon bang angkop na materyales para sa paggawa ng mga table task.
Kung mayroon man, pipili ako ng iilan at ang natitira ay sa iyo. Kukunin mo ito at ipamahagi sa inyong lahat. Ito ay sa iyo at hindi na kailangang isumite sa pangunahing pamilya bilang alay. Agad namang nagningning ang mga mata ni Mason sa narinig. Talaga, young Master Jack, napakabuti mo sa amin. Kung ako ay babae, gusto kong pakasalan ang isang tulad mo. Napatingin si Jack sa matangkad at matipunong lalaki sa harapan niya at agad na namula ang mukha nito. Wag, please lang. Itong figure mo, kung talagang babae ka, nakakatakot. Hahaha, nagtawanan ng mga tao sa palitan. Hindi nagtagal, dumating ang grupo sa isang parisukat sa kalahati ng bundok. Sino kayong mga tao? Napatingin ang isang lalaki sa grupo ng mga tao at nilapitan sila ng malalaking hakbang. Ito ang lugar na dapat mong hindi pinupuntahan. Huminto ang pangungusap sa kalagitnaan. Isang mainam na talon ng hangin ang tumama sa lalaki sa loob ng isang segundo, pinatay ni Jack ang lalaki, siya at ang espada ang may kasalanan. Isa pang sword aura ang pinalabas, at isang bahay sa harap ni Jack ang nahati sa kalahati. Ang lakas at kapangyarihan ng sweep of sword aura na iyon ay nakakatakot na parang naroon ang Grim Reaper. Sa loob ng isang minuto, maraming tao ang nagmadaling lumabas mula sa iba't ibang direksyon at nagtipon sa plaza. Kabanata 1200. Sa loob ng isang adobe, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang naglalaway sa isang dalaga na nakagapos sa kama at nasugatan. Naninikip ang kanyang lalamunan, sabay galaw ng masiglang paglunok ng laway. Ikaw ay isang napakagandang dalaga, hindi ba? Napahilamos ng mga kamay ang nasa katanghaliang gulang na lalaki habang papalapit sa kama na may masamang ngisi sa mukha. Ang aking munting kagandahan, ako ang pinuno ng Windfall Pavilion. Kung ikaw ay aking babae, gawin mo ang sinabi sa iyo at pagsilbihan mo ako ng mabuti, ikaw ay magiging asawa ng hepe ng Windfall Pavilion. Tinitigan ng dalaga ang kabilang partido ng may mali siya at puot. Anong hepe at anong pavilion? Kayo ay isang grupo lamang ng mga nakasakay na tulisan ng mga tulisan. She hissed in an exasperated voice. Nagiging matapang ka ngayon. Dati nagnanakawan ka lang ng mga bagay-bagay, pero ngayon, talagang naglalakas loob kayong mangkidnap ng mga tao. Walang hiya talaga ang mga tulad ninyo na nagbibigay ng pangalan at kapangyarihan sa kanilang sarili. Windfall Pavilion. Nagbibiro ka ba? Deserve ba ninyo ang pangalang ganyan? Hindi napigilan ni Chief ang tumawa bilang ganti, hihihi. Don't judge the book by its cover. Bagamat malaki at makapal ang hitsura namin, ako ay isang romantikong at malambing na Ginoo. Pagkatapos ay inilahad niya ang kanyang kamay at hinaplos ng marahan ang pisngi ng dalaga. Huwag kang mag-alala, little beauty. Kung ikaw ang magkukusa at sumunod sa akin, maipapangako ko na hindi ka na mag-aalala tungkol sa anumang bagay sa hinaharap. Pero, kung hindi, gagawin pa rin kitang babae, para lang hindi magiging maganda ang natitirang mga araw mo. Dinuraan ng dalagang magandang babae ang mukha ng hepe. Kilala mo ba kung sino ako? Ako ang pangatlong anak ng pamilya Cabello. Palayain mo ako ngayon din. Kung hindi, patay na karne ka kapag nalaman ng tatay ko. Malungkot na kamatayan ang mararanasan mo. Nagtataka ang tingin ng nasa katanghaliang gulang nang marinig ito. Medyo nagulat siya. Sa pagtingin sa pagkalito at kawalan ng pagsasalita ng kabilang partido, naisip ng dalaga na natatakot siya sa kanyang pamilya. Ano ngayon? Alam mo na ba kung ano ang takot? Bitawan mo ako ngayon din. Kung hindi, sisirain ng tatay ko ang iyong lugar sa wala. Pakawalan ka. Nagulat siya nang tumawa ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at nawala ang pagkataranta na minsang nakaplaster sa kanyang mukha. Haha, little girl, sa tingin mo ba ganoon ako kagago? Ang pamilya Cabello ay isa sa 8 shadow families. Kung papayagan kitang bumalik sa iyong tahanan, papayagan ba ako ng iyong ama? Huminto sandali ang lalaki at saka nagpatuloy, in the contrary, if I keep you here, nobody knows. Walang nakakita sa amin na hinuhuli ka. So, ibig sabihin, kahit na gusto ka ng pamilya Cabello na hanapin, hindi sila magtatagumpay. At saka, nagtatago kami sa liblib na bundok na ito at kung tama ang pagkakaalala ko, ang pamilya Cabello ay matatagpuan sa isang isla, alam mo kung ano ang alam mo tungkol sa dagat. Tulad ng paghahanap ng karayom sa dayami. Ako, naipit ang dila ni Third Young Mistress Cabello. Hindi niya mapabulaanan ang argumento ng kabilang partido. Kaya, manatili ka rito at paglangkuran ako. At kung susubukan mong makatakas at, sa kasamaang palad, mahuli ka ng aking mga tauhan, kaya lang kitang patayin. Humalaklak ang Chief of Windfall Pavilion at idinagdag, alam mo ba kung bakit ako nagpasya na hulihin ka sa pagkakataong ito pagkatapos ng maraming taon ng pagnanakaw ngunit hindi paghuli ng mga tao? Iyan ay dahil ikaw, ang munting ninang na ito ay napakaganda at maganda.
Naglalabas ka ng sariwa, walang halong, at walang bahid na aura, at ang figure mong ito ay nauuhaw sa akin. You let me go. I swear, as long as you let me go, hindi ko talaga sasabihin sa tatay ko ang tungkol dito. Kung ganoon, hindi ka rin niya pahihirapan. Nakiusap si third young Mistress Cabello sa kabilang partido. Hahaha, little girl, I told you, I'm not a fool. Sa tingin mo ba ang Chief of Windfall Pavilion ay makukumbansi ng isang maliit na babae na katulad mo? Tumawa ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, at sa sumunod na segundo, sinunggaban siya nito. Aking munting kagandahan, halika dito. Gayunpaman, isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa oras na ito. Nahati sa kalahati ang katabing bahay. Ano ang nangyayari? Agad na bumangon ang medyo may edad na lalaki mula sa kama at tumingin sa babae sa kama. Aking munting kagandahan, hintayin mo ako dito. Babalik ako paagad. Aniya sa tonong ayaw magpagimbala. Binuksan ng hepe ng Windfall Pavilion ang pinto ng adobe at mabilis na lumabas dito sa bilis ng kidlat. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.